Ayan mga utol, no? Talagang ayaw na nila tumigil. Kumbaga talagang nandadarag na sila para kasi ang dating, no? Feeling ko ganito yung ginagawa nila, no? Na parang igigiit namin yung amin hanggang kayo'y magsawa na. So ito'y sanksyon ng gobyerno nila. Imposibleng galaw lang yan ang China Coast Guard nila. Imposible po yun. Yan po ay sanksyon uutos ng gobyerno mismo ng People's Republic of China. So pagkatapos malamang pagkatapos nitong pangyayari na naman na ito, malamang ay maglalabas na naman ng statement itong Foreign Ministry ng China. Mga karunungan, kaalaman, teorya, kasaysayan, hiwaga at mga bagong tuklas. Alamin natin. Wala na talagang katigil-tigil itong China mga utol dahil muli na namang gumawa ng provokatibo at agresibong aksyon ang China Coast Guard sa Ayungin Shoal mga utol. Hinarang ang barko ng PCG at ng AFP yung magre-resupply, yung resupply mission patungo sa mga personnel na station sa Ayungin mga utol. Ito'y mula sa report mismo ng VTV Philippines. Ayan mga utol, pa-subscribe yan, marami kayong Ito pong VTV Philippines pag-aari ng Philippine government. Okay? So pakinggan muna natin yung report tapos titingnan natin yung iba pang report at yung video mismo na nakuha nila. Okay? Game na. This is Philippine Coast Guard. BRP Cabra MRV 4409. Radio challenge. You are blocking our planned route. Your action will affect Philippine-China relations and will be reported to concerned authorities over. This is Philippine Coast Guard vessel. BRP Tindangan MRRB 4407. You are blocking to our planned route. Your actions will affect Philippines-China relations. Isipin nyo mga utol, no? Hinaharang talaga. Binablock yung ruta, no, na eto naman sa totoo lamang etong lugar na ito ay pag-aari ng Pilipinas. Ang pilit iginigiit ng China ay kanila yan na dapat tayo, ang Pilipinas o yung PCG, kailangan may authorization pa para pumunta dyan. Yun yung pinipilit nila palagi. Okay? So yun yung pinalalabas nila sa mundo. Pero sa totoo lamang, ito'y nasa loob ng ating exclusive economic zone. So kung may karapatan man, tayo ang may karapatan dyan. Wala silang karapatan dyan mga utol. Okay? Maya-maya babasahin natin yung report mismo mula sa ABS-CBN News tungkol sa pangyayaring ito. Okay? Tuloy muna natin Mamaya rin may video akong papakita mula rin sa VTV Philippines. And will be reported to concerned authorities. Over. Sa kabila nito ay pilit sumunod ang mga barko ng China, gaya ng isa pa na may bow number 21551. Mas maliit ito ng barko ng CCG na kayang-kayang magsagawa ng dangerous maneuver. Ilang distansya lang ang lapit nito. Wala sa isa sa mga resupply boats ng AFP, ang Onaiza May 2. Ayun yung resupply boat ng AFP. Ito yata ay sa China Coast Guard din, no, mga utol, no? Ayan. So parang 10, kung hindi ako nagkakamali, 10 barko ng China kasama ang Chinese militia vessels at ang China Coast Guard. Tuloy na natin. At sa di kalayuan, mayroon pang isang barko ng CCG ang nakasunod sa atin. Habang tayo ay mas papalapit ng Ayungin Shoal, ay makikita na rin ang presensya ng mga Chinese maritime militia vessels. Ayan, ibig sabihin hindi lamang iisa mga utol. So yun nga, ayon sa report ay 10 itong humarang, no? Nagtangkang humarang at yun, nag-dangerous maneuver pa nga mga utol etong China Coast Guard at hinarang talaga yung barko ng PCG. Tuloy muna natin Ito'y nakuhaan ng camera crew mismo ng VTV Philippines. Okay, babasahin na lang natin mamaya yung kabuuan ng report na ito. Hanggang sa tuluyan ng nagmaniobra ang barko ng China sa harapan ng BRP Cabra. Naging katuwang ang Chinese maritime militia vessels sa ginawang pag-ipit sa barko ng PCG. Ayan mga utol kita nyo. So ilalagay ko muna yung footage, no? Yung pagharang mismo. Meron kasing footage mismo ang VTV Philippines. Okay, eto yan.
Ayan mga utol, no? Talagang ayaw na nila tumigil. Kumbaga talagang nandadarag na sila para kasi ang dating, no? Feeling ko ganito yung ginagawa nila, no? Na parang igigiit namin yung amin hanggang kayo'y magsawa na. So ito'y sanksyon ng gobyerno nila. Imposibleng galaw lang yan ang China Coast Guard nila. Imposible po yun. Yan po ay sanksyon o utos ng gobyerno mismo ng People's Republic of China. So pagkatapos pagkatapos nitong pangyayari na naman na ito, malamang ay maglalabas na naman ng statement itong Foreign Ministry ng China na kung saan ay palalabasin na sila ang tama. Ganon ang ginagawa niyang mga yan. Pero paano magiging tama kung sila ang pumapasok sa ating mga teritoryo at sila ang gumagawa ng ganyan? Take note mga utol, wala pong provocative action na ginagawa ang Pilipinas o ang PCG. Okay? Hindi tayo yung nagpo-provoke sa kanila. Sila po yung nagpo-provoke niyan. Mali po yung pinalalabas nila na tayo'y mali. Okay? Tayo ay nasa tamang ruta, tayo ay pinaglalaban ng ating sovereign rights. So para mabasahin itong report mula sa ABS-CBN News, tingnan natin ha. Ito yung mula sa ABS-CBN News, okay? Yung mismong kwento, no? Close muna natin to siguro. PH Coast Guard details how China harass resupply team to Ayungin. Okay? Ididetalye, nakadetalye, no? Manila, ito yung October 6. The mission to deliver supplies to troops stationed in Ayungin Shoal on Wednesday was successful, but not without facing obstacles from a swarm of Chinese vessels that blocked and harassed the resupply mission. So paulit-ulit po nilang ginagawa yan. Okay? Philippine protest China attempts to block. According to the Philippine Coast Guard on Friday, their vessels and indigenous boats were blocked 9 times. Okay? And shadowed 3 times during the supply mission on October 4. The PCG ships were just 8 nautical miles away from BRP Sierra Madre when they encountered aggressive maneuvers from China Coast Guard in the Chinese militia, maritime militia. So yun yung nakita nyong video at maiksi lamang yung pagkakakuha kasi mga utol. Okay? So talagang ginawa nila yon. So yun yung pangyayari, lagpas na natin, ayan, eto na. Nakakabahala siya in a way na kung hindi magaling ang ating mga Coast Guard skippers na magmando ng barko ay may posibilidad na tayo ay bumangga sa China Coast Guard vessel at maging isang insidente ito at it might jeopardize ang kaligtasan ng ating mga personnel kasi pag nagkabanggaan yan mga utol, ibang usapin na. Diba? Yun na yun, may ibang mangyayari. Yun talaga yung totally mag-i-escalate na yung issue. So yun yung ginagawa ng China. Kayo yung bumangga, no? Para magsimula na. Hindi naman sila no? Yung aggression nila hanggang doon lamang palagi. Pero parang ang dating kasi, pipikunin niya kayo. Pinipikon tayo ng China nang sa ganun gumawa tayo ng agresibong aksyon na mapalabas nila sa buong mundo na tayo yung nagkamali. Ganun yung ginagawa nila. Yun yung nakikita ko na malinaw. Gaya ng palagi sinasabi ng ating Pangulo, hindi po tayo na maikipag-away sa China. Pero naghahanda tayo para sa mga gagawin nila. Okay? So malinaw yun. Okay, Tariela expressed concern over the incident, highlighting the potential danger if the PCG skippers had not acted skillfully. So yun yung nangyari mga utol, no? So ito yung spy plane naman tinatawag, no? Nung pagdating pala nila, madaling araw pa lang, may spy plane ng China Coast Guard o yung China na umiikot diyan sa Ayungin Shoal. So nung mamataan ng resupply mission doon na naglabasan itong mga China Coast Guard, okay? So yun yung radio challenge na narinig nyo kanina, yung simula ng ating video. So nag-radio challenge na ang ating Philippine Coast Guard. Chinese fishing vessels acting like maritime militia. Notably, Chinese vessels, including those disguised as fishing boats, repeatedly boxed in the PCG vessel and indigenous supply mission boats. Unay sa May 1 and 2. Ito yung sa AFP boat to. Okay? Tariela said these vessels lack fishing equipment and were equipped with multiple antenna for communication. So,
questionable ang nature ng mga nasabing Chinese fishing vessel, kunwari. Pero maritime militia yon, mga utol. So warship, anong warship ang dala? Adding to the concerns, People's Liberation Army Navy warship was observed just a half nautical mile or 800 meters away from BRP Sindangan. So meron silang Navy warship. May warship na nakatalaga at nagmamasid dun sa pangyayari o naka-ready. Okay, mga utol. So ito ay malinaw na provokatibo, 'di ba? Dahil anong ginagawa niyang mga yan? At bakit nila ginagawa yan? Tayo naman ay nasa tamang ruta. Unang-una sa lahat, hindi tayo pumupunta sa mga teritoryo nila, mga utol. Teritoryo po natin yung pinupuntahan natin. Bakit sila gumagawa ng ganyan? So, syempre, pinalalabas kasi nila na kanila yung lugar, yung Ayungin Shoal. Okay? So, malinaw, mga utol. Marking the closest encounter with a PLA Navy vessel during a routine resupply mission at Ayungin. Prior incident in July involved PLA Navy vessels maintaining a distance at least 9 nautical miles. Okay, 9 nautical miles. Eto, wala nang kalahating milya. 800 meters away na. Okay. So, yung sovereign rights na pag-uusapan natin, in a resolute display of defending their sovereign rights and jurisdiction, the Philippine Coast Guard and Armed Forces of the Philippines successfully completed another mission to assert control over maritime zones. However, the mission faced challenge due to aggressive maneuvers and blocking operations by China vessels. Ngayon, mga utol, ano na naman ang sasabihin ng China dito? Kakampihan nila yan. Palalabasin nila yan na may mali na ginawa ang Pilipinas. Kaya ginawa yon ng China Coast Guard at China Maritime Militia. Ganon yung palagi, mga utol. So aasahan na natin yan. Okay? Pero ang tanong, yung aksyon ba ng ating gobyerno ay sumasapat ba para mapigilan itong mga pangyayari na ito? Actually, nung yung mga panayam ng mga personal ng Philippine Coast Guard na nakaranas, para sa kanila ay normal na, no, na ginagawa sa atin yan ng China. Pero sa totoo lang, mga utol, harap-harapan na yung pandadarag sa atin. Hanggang kailan tayo papayag na tayo ginaganyan sa ating teritoryo? Kayo ang tatanungin ko. Hanggang kailan? So ayaw natin ng gera, ayaw natin ng gulo. Kahit si Senator Mig Zubiri nagsabi, si National Defense Secretary natin, ayaw natin talaga ng gera. Kahit ako, ayoko po niya mangyari. Pero ano pang dapat natin gawin? Ako sa totoo lang, tama yung sinabi ng ilang maritime expert, no? Palakasin na natin ang ating presensya. Hindi lang nung ating presensya, pati presensya ng ating mga kaalyadong bansa. Payag naman sila eh. Kasi karapatan naman natin, nasa loob tayo ng teritoryo natin, karapatan natin na magpapasok tayo ng bisita. Ganun kasimple yan eh. Magpapasok ng kakampi. So pag ginawa natin yan, ang kinakatakot kasi ng ibang pinuno natin o ibang tao sa gobyerno natin na namumuno sa atin, baka provocative yung action nga daw yun. Parang sinasabi na nagre-ready o baka atakihin na natin China. Hindi po. Para lamang malaman nila na kaya natin ipagtanggol ang ating karapatan, ang ating soberanya. At para rin maisip nila na hindi tayo basta-basta papayag. Kasi anong dialogo pa? Anong pang inaantay na dialogo? Magdadialogo sa kanilang presidente, sa presidente ng China, si Xi Jinping. Pero anong kalalabasan? Aalis ba sila? Kailan papayag na aalis yung mga yan? Kailan? Kayo mga utol, anong masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. So, yan na mga utol, yan na yan so far. So mabalik na tayo dito, panoorin na lang natin ang konting report na to. Ito yung palagi ng ginagawa ng China Coast Guard sa tuwing magkakaroon ng resupply mission dito sa Ayungin Shoal. Aharangan ng barko ng China ang mga barko ng PCG, kung saan kabilang na rin ang mga Chinese Maritime Militia vessel sa ganitong uri ng estratehiya. Okay mga utol ha, so malinaw yan ha. Paulit-ulit lamang nilang ginagawa yan. Hindi lamang sa Ayungin Shoal. Pero kadalasan kasi sa Ayungin Shoal. Kasi sa Ayungin Shoal may station tayo, yung BRP Sierra Madre. So kailangan natin padalahan ng mga pagkain, yung mga stocks
ang ating mga personals na nakatalaga doon. So, kudos sa kanilang lahat, kudos dito. Pero hanggang kailan tayo papayag? Yun ang tanong ko. Ano dapat pa natin gawin? Okay? So, ano masasabi nyo dyan? Pa-comment na lang. Maraming salamat, PTV Philippines. Maraming salamat sa inyo, mga utol. Muli ako si Target Achilles. In behalf of the Real Star Production, ako lang papasalamat sa walang sawa nyo pagsuporta. Kayo mag-iingat, keep safe, God bless, at saludo po ako sa inyong lahat. Parang alam ko naman hindi papayag ang Pilipinas na maagawan tayo ng teritoryo. Partikular ang ating Pangulo. Pati tayong mga Pinoy.